Napasuliyap si Joel sa kumari. Gayon din si Mariel sa kanya. Kahit nangungusap ang palitan ng tingin, ay pinipilit nilang kumilos ng normal sa harapan ni Darwin. Kape? Tanong ni Mariel sa kumpare. Nagkape na ako, Mari, pero sige. Tumayo si Mariel upang ipagtimpla si Joel. Dumukwang at inalapag sa harapan nito ang pasuelo habang hinahalo iyon ng kutsarita. Tsaka muling naupo sa harapan nito. Hindi maiwasan ni Joel na maakit kahit sa suot na binig t-shirt at maiksing short ni Mariel dahil sadyang may hangover pa rin siya sa namagitan sa kanila noong nakaraang gabi. Bless po, Ninong. Ninang. Bati ng bunsong anak ni Joel si Renz nang lumapit kay Darwin at Mariel upang magmano. Hala, nakikininong? Hindi ka naman inaanak ah. Pangaasar ni Erica sa kapatid. Paki mo ba? Arte nito? Pangit. Mas pangit ka. O, tama na yan. Mamaya, pikulan na naman. Saway ni Joel sa dalawa. Pa, piko naman talaga yung si Renz eh. Di gaya nitong si Junior ang bait-bait. Pogi pa. Di ba Junior no? Bati ni Erica sa kinakapatid. At kinuha nito ang mangkok mula kay Mariel upang siya na ang magpakain dito. Pagkatapos nilang mag-almusal, tuloy lang ang kwentuhan nilang magkumpare sa dining habang nagmimismis naman si Mariel. Nasa may sala naman ang magkapatid habang nilalaro nila si Junior. Kahit mabilisan lang ay nahuhuli ni Darwin ang mata ng kumpare na sumusulyap ng tingin sa likuran ni Mariel habang nag-uurong to sa lababo. Gaya nung nakaraang gabi. Napapangisi at nakakaramdam ng kakaiba na mahuling interesado pa rin ang kumpare sa kanyang misis. Pre, sinusundan yata kayo ng virus ah. May cases na rin daw dito. Kaya nga pre, buti sa Batangas City pa lang. Malayo-layo pa dito sa atin. Baka pag tumagal-tagal, pati dito mag-lockdown na rin eh. Abay, di mas maganda. Mas matagal kayong lalagi dito. Matapos makapagligpit ni Mariel sa kusina, ay nagpatulong si Darwin kay Joel magpanik ng kanilang mga gamit mula sa sasakyan. Nalimutan niyang iutos yun kanina kay Goryo na nakaalis na upang pumasok sa trabaho sa plantasyon ni Joel. Maging ang binatang si Renante ay nagkusa na ring tumulong. Matapos niyang maipanik ang isang kahon ng groceries sa kusina, ay tumabi ito kay Erica sa sala. Uy, Erica, nakabakasyon ka rin pala. Gumaganda ka. Iba talaga pag sa Maynila nag-aaral eh, no? Nagmumukhang tao. Pangaasar ni Renante. Marahil ay nag-blush ang kanyang mukha dahil dama ni Erica ang pag-init ng kanyang pisngi sa pambobola ng dating kaklase. Maging si Renante naman ay napansin ng dalaga na mas gumagwapo habang nagkakaedad. Napakaano mo no? Kahapon pa ako nakauwi. Nauna kami ni tatay. Huy, ano yung pinost mo sa GC Aber? Alin? Yung picture namin ni Ate Mariel. Bakit? Selos ka ba? Kantsaw ni Renante sabay kiliti sa tagilira ni Erica. Ano ba? Ba't ako magsiselos? Tsura mo naman. Papicture ka pang nalalaman kay Ninang. Masyado kang feeling close. Sagot ni Erica habang pabiro o sabay pabirong irap sa kaklase. Sige na nga. Paig na ako. Selfie din tayo. Yun lang pala gusto mo eh. Nagmamaktol ka pa. Hoy, ang kapal mo. Tuloy ang asaran at harutan ng dalawa sa sala habang sige ng pose. Minsan ay po ni Renante ang gagamitin. Minsan naman ay sa po ni Erica sila magsa-selfie. May pagkakataong aksidenteng na ididikit ni Renante ang braso sa katawan ng kaklase. Ngunit tila wala naman yun kay Erica. Samantala, tahimik lamang na nakamatsyag sa kanila si Darwin. Renante, may mga ipapapanik pa. Pasimpleng sita ni Darwin sa binata habang pababa siya ng hagdan. Opo kuya. Oh, diyan ka muna Miss Silosa. At iniwan na nito ang kaklase at dali-daling pumanaog. Abala naman si Mariela nagsasabit ng mga hinangor na damit sa kabinet nang magulat siya sa boses ni Joel
na nandun na pala sa loob ng kanilang kwarto habang hatak ang isa pang maleta. "Saan lalagay ito, Mare?" tanong ni Joel at ipinulupot nito ang isang braso sa bewang ni Mariel at inilapat ang katawan sa likuran nito. Pilit inaakit ang magandang misis ng kaibigan na nakasuot ng maiksing puting shorts. "Joel, ano ka ba? Matit na tayo ni Darwin." Bulong nito sabay hulagpo sa pagkakayapos si Joel habang kabadong nakalingon sa pintuan. Napadungaw si Mariel sa bintana upang i-check ang mister na nakita niyang abala pala sa mga binababang gamit sa sasakyan kasama si Renante. Tsaka lang siya nakahinga ng matiwasay. "Ikaw lang masyado kang nervyosa. Hindi ka pa palakapin yung lagay niyan, ha?" Numakaw ng halik sa pisngi ni Mariel si Joel at umalis na to ng kwarto. Nakangisi ito dahil ang kinaiinggitan niyang ginagawa ni Darwin kay Mariel sa kanyang harapan noon ay nagagawa na rin niya sa kumari ngayon. Matapos maibaba ang lahat ng gamit, ay nagpaalam na rin ang mag-ama. Nag-aya si Joel sa kanilang bahay kinahapunan para sa konting salo-salo. Nagpakatay daw siya ng baboy at kambing bilang pahabol ng selebrasyon ng kanyang birthday at pa-welcome home na rin sa mag-anak ng kumpare. Bago magtanghali, ay nagdatingan naman ang mga ate ni Darwin kasama ang kani-kanilang pamilya para isang potluck lunch. Tuwang-tuwa ang mga pamangkin ni Darwin na makita ang kanilang bunsong pinsan na madalang nilang makasama. Gayunpaman, hindi pa rin gaanong nagkikibuan ng mag-asawa. Mabuti na lamang at hindi yun halata dahil kapwa din sila abala sa pakikipagkwentuhan sa mga bisita. May tampuhan man ay di nila yun pinapahalata. Ngunit hindi maiwasan ni Mariel na mag-iba ang aura sa tuwing nababanggit ang mga hipag ang tungkol sa kanyang trabaho. Mabigat pa rin ang loob sa persahang pagtalikod niya sa sinumpaang tungkulin. "Abay, sino iring parating? Alay, kaganda nung kasama. Mestiza?" Banggit ng isa sa mga kainuman ni Joel habang ina-adjust ang suot na salamin at inaaninag kung sino ang mga parating. Napalingon ang magkakainuman sa direksyong tinatanaw ng kasama. Wala pa silang 10 na nababad mag-inom. Ang iba ay mga kumpare din ni Joel. May mga kaklase ng high school at ilang trabahador sa plantasyon. May ilang bisita gaya ng mga pinsan niya na dumarating at napapatagay nila, ngunit hindi rin tumatagal at umaalis din. Kung sinong makita sa daan ay tinatawag nila upang sumaglit at tumagay. Makapananghali pa lang ay nag-set up na sila sa open cottage sa harap ng bahay nila Joel. Dinig sa malayo ang boses ng lasing na kumakanta sa video okay. Tanda bulol-bulol na sa pagbirit habang naghihiyawan sa tawanan at kantsawan ang mga kasama. Ang iba naman ay abalang nag-iihaw ng pulutan at naglilitsyo ng ulo ng baboy. "Ayan na pala sila banggit ni Tata Goryo. Si Darwin pala Umuwi pala sila?" Sagot ng isa pa nilang kainuman. "Oo, kagabi lang. Lockdown na mamayang hating gabi ang Metro Manila, di ba?" Sagot ni Joel habang kumakain ng barbecue at saka kumaway kila Darwin. "Di isang buwan pala sila dito sa atin. Ayos, marami-raming inuman yan." Mga 10 minutong lakad lang ang layo ng bahay nila Darwin kila Joel. Hindi na sila nagdala ng sasakyan, total ay malapit lang at para makapagtingin-tingin na rin sa paligid. Pahapon na nang nakapunta sila Darwin at Mariel. Tipid na tipid pa rin ang imika ng mag-asawa. Malayo pa lang ay matataro na agad ang bahay nila Joel. Lutang na lutang kasi ang puting kulay noon sa luntiang paligid. Modern meets country ang disenyo ng bahay. Mula sa materyales at disenyo ay kahawig din yun ng mga modernong bahay na makikita sa mga gated subdivision. Ngunit may kadikit itong kamalig na imbakan ng mga iba nilang ani. Mas malawak ang bakuran nila Joel. Marami ring puno sa paligid at tanim na gulay. May mga kulungan din na alagang hayop sa likod. "Mukhang nakakarami na kayo Bati ni Darwin sa mga nagkakasiyahang nagiinuman pagpasok nila ng bakuran nila Joel.
at inilapag nito sa mesa ang bitbit na bote ng alak. Yun! Makakatiim din yung lalamunan naman ng imported. Premusta? Andito ng Manilenyo. Tagay na pre. Bati ng Manila. Kahit siyang kinakausap ng mga ito, ay pansin ni Darwin na lahat ng mata ay nasa kanyang misis. Siyempre ay nakaramdam siya ng pagka-proud sa mga tingin ng paghanga na pinupukol ng mga to sa misis niya. Lalo't alam niya kung paano mag-isip ang mga to. May ibang epekto talaga sa kanya kapag pinagmamasdan ng ibang kalalakihan ang kanyang asawa. Joel, belated. Bati ni Mariel sabay abot ng kahon ng cake kay Joel nang may matamis na ngiti. Humulag po si Junior sa pagkakabuhat ni Mariel nang may makitang mga manok sa bakuran at tuwang-tuwang hinabol ang mga yun. Agad naman siyang sinalubong ng kanyang ate Erica upang bantayan. Naku, nag-abala pa kayo Mare. Pinag-birthday niyo na nga ako sa bahay niyo eh. Salamat ha? Sagot ni Joel at bagya pang tumampi ang palad nito sa kamay ni Mariel sa pagtanggap niya ng cake. Buti nga't may nabilhan pa si Renante sa bayan eh, sabat ni Darwin. Asa na nga pala yung anak kong yun? Sabi ko kanina ay sumabay sa inyo pumunta at ang merong tagatagtad ng yelo. Nagbasketball na naman siguro yung hinayupak na yun. Konsumidong banat ng tatay Goryo nito. Ay pre, pakidala na lang to sa loob. Sigit kain muna kayo ron. Andyan din sila ate mo. At muling inabot ni Joel kay Darwin ang kahon ng cake. Kayo? Tara, kain tayo. Ayon ni Darwin sa mga nagiinom. Sige lang, sob na kami dito. Bumalik ka kaagad ha, nang maitaob ka namin. Kantyaw ng isa nilang kababata. Ganda haba-haba ang leeg ng mga manginginom sa asawa ni Darwin nang lumagpas na ang mag-asawa upang tumuloy sa loob ng bahay habang nakayakap ang braso ni Darwin sa bewang ni Mariel. Lutang ang ganda nito sa off-shoulder na dilaw na bulaklaking bestida na may garterized ruffles sa mga manggas at bewang. Likas sa kanilang ma-curious kapag may nagagawing taga-Maynila sa kanilang lugar. Ngunit iba ang dating sa kanila ng asawa ni Darwin. High school pa lang tayo. Malupit na talaga yang si Darwin no, parang Joel. Tangna, swabe, panalo yun. Kaingit naman si paring Darwin. Kung misis ko yan, aaraw-arawin ko yan. Taon-taon buntis yan. At naghagalpakan sa tawa ang magkakainuman sa hambog nilang kasama. Naiiling na lang at natatawa si Joel sa mga hirit ng kainuman. Palibas ay may mga tama na kaya puro kabastusan na lumalabas sa bibig. Hindi rin niya masisisi ang mga to. Talaga naman kasing suwabe nga ang kumare. May mga nakaset up na lamesa sa labas ng bahay para sa ibang bisita na taga roon. Sa loob ng bahay ay inistima sila ng mga misis ng mga trabahador ni Joel na siya rin nagluto kanina. Nakasalo nila ang ate at bayaw ni Darwin na naaya ni Joel sumaglit nang mapadaan ang motor ng mga to sa tapat nila. Maya-maya ay nagpunta na rin sila sa bakuran. Nasabak na si Darwin at ang kanyang bayaw sa mga nagiinom sa cottage, habang ang maghipag naman ay napasama sa mga kababaihan at kabataang maseng nagbibingo sa kabilang bakuran. Nung una ay kakwentuhan ni Mariel ang kanyang hipag at ang pinsang isa ni Joel na babae. Ngunit nang lumaon ay nagpaalam na rin ang mga itong mauuna ng umuwi bago magdilim. Maging ang mga nagsilbi sa handaan ay nagpaalam na rin matapos makapagligpit. Si Junior ay tinangay ng mga anak ni Joel sa taas upang laruin, kaya't nagtungo na lang si Mariel sa sala upang manood ng weekend news at mag-monitor ng updates tungkol sa pandemya. Patuloy ang pagdami ng mga nagpopositibo sa virus. Gayon din ang mga nasasawi. Panic buying ang marami bago nagsimula ang community quarantine. Dagsa ang tao sa mga pamilihan upang makapag-stock ng mga supplies para sa kanilang mga pamilya. Ngunit kabaha-bahala ang malaking kakulangan sa testing kits, masks at iba pang protective equipment. Napalamukos na lang sa palad si Mariel
habang nakatabo ng isang kamay sa bibig nang makita ang kalunos-lunos na sitwasyon sa mga ospital habang nagkukumahog ang mga kabaro niyang doktor at nurse sa pagsagip ng buhay ng mga kababayan. Muli na namang nagpupuyos ang kalooban ni Mariel. Naaalala ang kanyang tungkulin na napilitan niyang talikuran dahil sa kagustuhan ng mister. Inoff na niya ang TV at saka nag-text dito. "Mamaya ka pa ba? Mauna na kami ni Junior." Hindi agad nag-reply ang mister. Marahil ay masyadong abala sa mga kainuman sa labas, kaya't muli siyang nag-message dito. "Mauna na kami umuwihan. Patutulugin ko na si Junior. Sabay na lang kayo ni Tatang mamaya." Akma na sanang aakyatin ni Mariel si Junior upang tawagin nang tumunog ang kanyang cellphone. "Wala kayong kasama. Mamaya na, sabay-sabay na tayo." Malapit lang naman. Sumunod ka na lang." "Tama na." Maigsing reply ng mister. Tinawag pa rin ni Mariel ang anak at bumaba si Erica na buhat-buhat to. At nakabuntod si Renz. Nagpaalam na silang dalawa kay Mariel. Tinabig ni Mariel ang screen door pabukas. Paalis na sana sila nang salubungin siya ng seryosong tingin ni Darwin. Ang tingin yon kagaya kahapon nang magdiskusyon sila tungkol sa pag-uwi sa Batangas. Ang matalas sa tingin nagsasabing huwag na siyang magpumilit pa. Wala nang nagawa si Mariel. Muli na lamang silang nagtungo sa loob. Si Darwin na naman ang nagwagi at nasunod. Kahit kailan naman yata ay hindi siya nanalo sa diskusyon nila ng mister. May sa abogado kasi to pagdating sa pagkikipag-argumento at hindi nauubusan ng pakli. Samahan pa ng ugaling pag sinabi niya, yun ang dapat masusunod. Sa sofa na lang muna pinatulog ni Mariel si Junior habang hinihintay nila si Darwin. Habang tinatapik ang anak, maging siya ay napapikit na rin. Sa labas, tuloy ang kasiyahan ng mga nag-iinom. Kahit lumalalim na ang gabi, mga namumula na ang mukha at mata sa nainom. Mayroon ding tulog na at nakahandusay na sa upuan. Ang mga naiiwang matitibay ay maingay pa rin at sige ng kulitan. Saglit nagpaalam sa mga kainuman si Darwin at tumayo para magbanyo. Hindi gaya ng mga kainuman na nasa gilid-gilid na lang ng mga puno nagbabawas. Pupunta siya sa nakabukod na outdoor CR sa may gilid ng bahay. Nang matapos at sa pagpihit niya para lumabas ng CR, ay nagulat siyang mabungaran na nasa pintuan na si Erica. Dumiretso ito sa loob at sinara ang pinto. "Anong ginagawa mo dito, Erica?" Bulong nito sa dalaga. Kabado na baka may makakita sa kanya. Natawa si Erica. Inaasahan na niya ang reaksyon ng ninong na noon pa naman ay ilag na ilag talaga sa kanya. Hindi mo ba itatanong ninong ko ano ibibigay ko sa'yo?" Sagot nito ng may pilang ngiti habang nakasandal to sa malaking drum ng tubig. "Oo nga. Ano na naman ba yung text mo na yun?" May tono man ang pagsusungit sa kapilihan ng dalaga, ay talagang curious din siya kung ano ang tinutukoy nito sa text bago sila maunang umuwi ng Batangas kahapon. Payag akong gawin mo sa akin, ninong, yung ayaw ni Ninang." Sagot nito sa bayagikik. "Ha?" Hindi maintindihan ni Darwin kung ano ang tinutukoy ng dalaga. Lumapit si Erica sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Napamulagad si Darwin at hindi makapaniwala sa narinig. "O bakit, ninong? Nakakaingit si Ninang eh. Kaso, ayaw niyang ituloy mo, di ba? Ako, payag ako. Gusto mong masubukan yon?" Agad nabuhay ng dugo si Darwin sa narinig. Willing itong tumugon sa mga bagay na di kailanman magagawa ng misis. Ngunit natigilan siya. Bakit alam ni Erica? Iisa lang ang ibig sabihin nito. Nahuli sila ni Erica sa sala nung nakaraan. Wala na siyang ibang rason na maisip kung bakit alam ng dalaga ang tungkol doon. Ano ba, Erica? Di ba napag-usapan o nag-usap na tayo ng masinsinan tungkol dito? Hindi na natuloy ni Darwin ang sasabihin. Nang inabot ni Erica ang kanang kamay niya, tsaka pinuwesto sa pagitan ng kanyang mga hita.
Tila na-hypnotize naman si Darwin at wala na itong nagawa kundi tumugon sa kapilyuhan ni Erica dahil siya'y lalaki lamang. Hindi na napaglabanan pa ni Darwin ang kamandag ng dalaga at tuluyan na itong napaamo ni Erica. Samantala, nang tumayo si Darwin kanina, ay siya namang paalam ni Joel sa mga kainuman na pupunta muna saglit sa loob ng bahay upang kumuha ng mapupulutan. Nagmadali siyang lumakad pabalik sa bahay. Pagdating niya ay nadatnan niya si Mariel na naidlip na sa sofa. Kay ganda nitong pagmasdan habang walang ulirat. Kung pwede lang ay gusto niyang doon na mismo sila magkasala ng kumare. Naalimpungatan si Mariel nang may humatak sa kanyang braso. Pupungas-pungas siyang napaahon. Nung una ay nakala niyang si Darwin yun at ginigising na siya nito upang umuwi. Tsaka lamang niya napagtantong si Joel pala ang may hatak sa kanyang braso. Mabilis ang lakad nila papunta sa kusina at lumabas sa pinto sa likod papunta sa dirty kitchen at labahan na nasa likod ng bahay. Isinandal siya nito sa dingding at ang mangbibigyan ng halik ngunit iniiwas niya ang kanyang mga labi. "Joel, ano ka ba? Baka may makakita sa atin." Bulong nito habang panay ang linga. Napakadilim ng paligid ng bakuran. Wala ka halos maaaninag sa mga punong nakapalibot sa bahay. Malayo-layo na natatanaw niyang munting liwanag mula sa susunod na bahay. Dahil probinsya ay sadyang magkakalayo ang mga bahay doon. Dinig niya ang mga hagalpakan ng mga nagiinuman sa harap ng bahay na sinasabayan ng matinis na tunog ng mga kuliglig at palakas sa gabi. "Mare, birthday celebration ko pa rin, di ba? Tsaka may utang ka pa sa akin. Huwag mong alalahanin ang mga yun. Lasing na yung mga yun." Muling yumukod si Joel upang humalik sa kumare. Sa pagkakataong to ay bahagyang gumanti si Mariel, ngunit kumalas din kaagad. "Sige na, Joel. Baka hanapin ka ni Darwin . Magtataka yun kapag matagal kang nawala dun." "Teka lang, Mare. Hindi pa kumpleto yung birthday ko . May namiss ako sa'yo . Walang ano-anong tumalungko si Joel sa kanyang harapan. Inangat ang kanyang suot, tsaka humaplos pataas sa kanyang makinis na hita na nagliliwanag sa dilim dahil sa kaputian. Akmang nga hatakin ni Joel pababa ang kanyang pangilalim nang biglang pumalag si Mariel. "Joel naman mapapahamak tayo nito." Nag-amba itong aalis ngunit bago pa to makahakbang ay tinaas si Joel ang kaliwang binti ng kumari at ipinunta yun sa kanyang balikat. Sa puntong yun ay hindi na rin nakapagpigil pa si Mariel. Tuluyan na itong natalo ng kanyang kahinaan. Samantala, hindi makapaniwala si Darwin na muli siyang mapapasuko ng dalaga. Marahil dala na rin ang nainom kaya't hindi na to nakapagtimpi. Malambing na halik at haplos ang kanyang ginawad kay Erica. Ngunit ilang saglit lang ay bigla siya nitong tinulak habang nakangiti sa kanya. Mahirap man para kay Erica, pero kailangan niyang umiwas muna sa pagkakataong yun para lalong manabik ang ninong. Kasama to sa mga plano niya. Ilang minuto rin bago tuluyang bumalik ng bahay si Erica. Matamis ang ngiti nito habang iniisip ang itsura ni Darwin na iniwan niya sa CR. Narinig naman ni Joel ang yabag ng paa ni Erica habang tumatakbo tong pumanhik ng hagdan. Napalingon man ni si Mariel ay hindi natinag ang kumpare. Maya-maya ay parehas silang nagulantang sa narinig. "Han!" Tawag ni Darwin mula sa front door ng bahay. "Han?" Napalingon si Mariel sa dark sliding glass ng bintana ng kusina upang tignan si Darwin. Nasa may sala na to at papalapit na sa kusina. Abangan po ang susunod na episode.